Ayan. Meron yung welding machine nila dito, yung ganito guys, no? Ito po ay halos kompleto na po nila to. Alright guys, ito na po yung nasa terminal mga kaibigan. Itong kabila na terminal lang bus dyan sa unahan lang. At ayan po, papakita po natin. Yan po terminal ng bus guys. Ayan. Ito yung terminal na yan ay gagawin po nilang Plaza MacArthur po mga kaibigan. Gagawin po nila yan, no? Ito yung magiging ano niya, pinaka main niya mga kaibigan, ang ating Esplanade. Pag napunta kayo ng Esplanade, pag tinatanong sa kay banda, sa may MacArthur Plaza kami, ito yung area, ito yung Esplanade ng MacArthur guys, no? Ito po ay halos kompleto na po nila to. Yan, no? Dito, nagwi-welding sila. Inilalagyan nila ng stag bolt mga kaibigan. Yan po ang mag-hold doon sa ating I-beam, no? Itong bolt na yan yung nilalagay po nila. Ito to. Kita nyo guys, oh, ito to. Ayan, kita nyo? Binubutas talaga nila yan. Kasi yung kinakapitan tong bolt na to ay ano po yan, I-beam. Ang I-beam nakakonect sa steel plate. Ang steel plate nakakonect sa pinaka pile cap at saka yung pilote. Kasi ang pilote natin merong bakal yan, nakausli. Yung apat. Doon nakakonect yan. Kaya dugtong-dugtong po yan mga kaibigan. Dugtong-dugtong po yan. Ayan, no? Kabila, ayan po yung mga ginagawa nila dyan, no? Naglalagay din sila ng bolt na kagaya nito. Ito, kagaya nito. Ayan. Ito ay nasa 100 meters to guys. 100 meters itong haba na to. At dito lang po tayo sa may Quiapo. Tapat lang po, Piati po yan guys, oh. Ayan na, Piati. At nakikita nyo yung LRT1 Piati University. Yan po ang kanilang LRT1 mga kaibigan. Yan ang Piati guys, no? Then Quiapo Church nandito banda guys, no? Ayan. Ito yung stopper guys. Mamayang gabi ay magbubuhos na po sila. Mga bandang alas 6. Babalik tayo dito mamaya at mag full charge po tayo guys, ha. Ito yung kinabit nilang huli ngayon. Nilagyan po nila nito ngayon dahil para yung simento na ibubuhos ay hindi po mawas out, hindi po matapon sa tubig. Ilang truck kaya to? Hindi natin natanong si Foreman kanina kung ilang truck to mga kaibigan. Ayan. Meron yung welding machine nila dito, yung ganito klase guys, oh. Maliit lang siya pero napakalakas, no? Napakamahal daw to guys, no? Nasa 16,000 daw ang isa niyan. Yan, bali 5 yan, 5 ang welding machine at 4 na acetylene na ginagamit po nila. Ito yung mga bolt guys. Ito yung mga bolt na nilalagay po nila. Ganito. Yan. Parang ito yung pinakapako nila guys. Ito yung holder, no? Kagaya na ito. Ganyan. Nakatusok yan sa I-beam, no? Ang maganda kasi itong steel deck nila ay merong may pintura na po yung ilalim. Meron siyang yung may coat na, may coating na siya. Kontra sa ating tubig na parang hindi po siya kakalawangin ng basta-basta mga kaibigan. Ayan na guys, no?
Dito mo, Jay. Ayan na po, no? At yun ang dugtong guys, yung ginagawa nila. Dugtong yan, dugtong. Yung mga butas dyan, yung pinagtatakpan nila. Ayan, dami pag steel deck kaya. Ayun o. Steel deck yan, yung sa dulo. Dulong-dulo na yan, kulay brown. Ayan, oh. Iniisa-isa po nila punasan yan, oh. Para sa side yan guys, sa side. Tapos tingnan nyo mamaya, itong ating mga bakal na to, ito. Itong mga nakaporma nito guys, iangat pa nila yan. Kailangan hindi po siya nakadikit sa steel deck, yung bakal na yan, yung D12, no? Iangat po nila yan. Lagyan nila ng spacer, no, sa para umangat, para pagbuhos ng semento. Ang ating bakal ay sandwich po. Talagang gitang-gitna po ng ating pagbuhos guys. Lalagyan po nila ng bato sa gitna. Ikakalsuhan po nila para umangat, no? Diba? Ganyan sila dito. Ayan si Foreman. Ayan si Foreman na ano. Ayan si Foreman. Minsan pa guys, pag makikita mo dito si Foreman mismo nagtatrabaho, no? Siya muna magtatrabaho, tapos yung mga tauhan niya, sundin na lang po siya. Ilang araw na lang po to guys, no? Siguro by Friday meron na pong yung baluster. Lalagyan ng baluster to by Friday. Lagyan na rin ng lamppost, no? Kasi sa kabila daw may ilaw na ang ating mga lamppost doon. Doon sa may post office, likod lang po mga kaibigan, may mga lamppost na doon. Kompleto na guys, oh.